Let us now hear the message of Pastor John B. Intatano. Good morning. Nogon wala di iba naton nga mga representative. Pero salamat sa Ginoo nga natigayon ining event. Although nga kagamay sa aton subong, but then we thank the Lord sa pribilehiyo nga maka-istorya kita. Pastor Tony, salamat. Mayong aga sa liwat sa tanan. I just want to add on sa mensaheng again share sa aton ni Pastor Tony, wala lang mang madugay, and I want to share to you about the principle of God. Kita tanan ng mga tao may mga prinsipyo kita but we are talking about the principle of God towards a leader. Ano being a classical leader ang gina-required sang Dios? Ano being a classical leader ang napangita sang Dios to govern His people, to govern His family, to govern His nation, and even sa aton nga country, sa aton nga pungsod. Ano nga klase ang napangita nga leader sang Ginoo? Kung kita lang iya nga tawo, may attitude kita nga kung ano ang aton naluyagan, especially karon nga mga panahon nowadays, generations daw kadasig sa aton malaylo. Pero tan-awon ta iya ang prinsipyo sang Biblia sa pagpili sang ginatawag nga leader. Ano nga klase ka leader ang ginapangita sang Dios nga magagovern sa iya tawo, sa liwata, magagovern sa iyang pamilya, magagovern sa aton nga pungsod. Abalo ka mo, kung basihan mo gid ang Biblia, hindi ka mangin epektibo nga klase ka leader unless you cannot or you could not handle sa imo nga relationship sa imo family kag sa imo nga Dios. Kaya ang circle abyan, utod ko sa Ginoo, ang circle sang aton nga pagsinalayo, sang aton kabuhi diri sa kalibutan amo niay. Unahon tagid permi ang Dios. Next sang Dios imo family. Next sang imo family imo career o kung ang imo nga business o ano man imo nga trabaho. Hindi ka mangin epektibo sa imo trabaho unless nga unahon mo ang imo trabaho sang sa Ginoo. Kung unahon mo man imo pamilya rather than sa Ginoo, hindi ka gid mangin epektibo kita nga klase ka leader sa aton trabaho. Now, ang prinsipo lang man sang Biblia sa pagpili sang leader, amo lang ni kasimple, a leader with a servant's heart. Amo lang basihan mo, wala iya pangita ang Dios sang leader nga perti ka gwapo, perti ka nami magistorya. Ang napangita sang leader, sang Dios nga leader, amo ni siya ang leader nga may servant's heart. You know what? Ang Biblia, ang pagpicture sang Biblia, sang Dios sa mga leader, amo ni siya. Being a leader is not just about position. Kung ang Biblia ang natuon mo, hindi siya nagalantaw. Ang Diyos wala nagalantaw sa posisyon. Nga sama-sami amo na ang ginakaptan subong sa aton nga mga leader. Tungod ara sila sa posisyon, daw ara na ang power and so on and so forth. Pero ang Diyos hindi Being a leader para sa Ginoo is not just about position, but rather, the Bible says it's all about compassion. Amo na ang Ginoo. It's all about compassion ang paglantaw na sa leader. Ang gina-required sang Dios nga leader, ini siya ang may kabalaka, ini siya ang may paghigugma, ini siya ang leader nga may pagpalangga sa pumuluyo. Amo na ang leader, amo na ang paglantaw sang Dios sa leader. I do remember sa life ni King David, kung basihan mo sang si Prophet Samuel, ginsugo sang Dios nga mangita sang next nga leader. Next nga magahari. Siling sang Ginoo sa kay Samuel. Samuel kadto ka sa kay Jesse. Pangita ato ang next nga mangin leader or mangin king sa Israel. Si Jesse man namudamo sa si mga kabataan. Grabe ka mga warrior. Gin-present niya, to make a long story short, gin-present niya sa kay Prophet Samuel ang tanan niya nga mga kabataan nga masiling naton. Grabe ka nagmi sang lawas, tall, dark, and handsome. Grabe sang niya nga wife. Pero siling sang Ginoo hindi na ang napangita ko. Siling ni Prophet Samuel, wala ka na bala bata nga iban? May bata ko to ato sa bukid, gapahalag sang karniro, pero wala to sa iya na lumong. Siling sang Ginoo, siya to. See? God look at the heart, not kung ano ang aton nga physical nga aspeto o kung ano ang physical naton nga estado sang kabuhi. No? So ang leader, nga ginapangita sang Dios, amo ni siya ang leader nga may compassion. Nung duman niyo si Jesus, tanan kita familiar sa Biblia.
when Jesus saw the multitude, He was moved with compassion on them. Pagkakita ni Jesus ang damdamong crowd, grabe ang kabalakan niya. And yet the Bible says, He left the splendor of heaven, knowing His destiny. Grabe nga klase ka leader, ano? Ginbayaan niya ang langit ni Kristo Jesus. Ang kanami isang posisyon niya dito, ang kanami isang status niya dito sa kalangit, ginbayaan niya. Bisan kabalo siya nga sa sininga kalibutan, ang kadtuan niya libakon siya. Ang kadtuan niya buyayawon siya. Ang kadtuan niya nga tao sa sininga kalibutan, daog-daogon siya. But then, siling sa Biblia, He left the splendor of heaven, knowing His destiny. Muna sa aton nga mga politiko, kung ari tani sila, ma-challenge sila sining mensahe sang pulong sang Ginoo. But then, salamat kay naka-recorded sa aton radyo Timbuok. So, sa liwat, ang leader nga ginapangita iya sang Dios, ang muni sa in short, ang muni siya ang maka-Dios at makabayan, kasimbayanan. Kabalo ka mo, gusto ko lang i-emphasize ang maka-Diyos. Hindi tanan nga relihiyoso, Diyos nun. Take note of this. Hindi tanan nga palasimba, Diyos nun. Hindi tanan nga makita mo every Sunday present sa simbahan, anong mga activity sa simbahan, makonclude mo na nga Diyos nun. Hindi. Kay damo gasulod sa simbahan nga ang batasan sulumpaan. That's why ako, for how many years nga nagapastor ako, wala ko giga-conclude nga kung every Sunday present ka, Diyos nun ka na. Kay hindi tanan nga nagasimba, Diyos nun. Am I right? No? Damo iya gasimba, pero di magpustura, pero ang batasan sulumpaan. That's why ang napangita sang Ginoo nga leader, amuni ang leader nga maka-Dios. Both painsindi ang leader nga may servant's heart. Una, He left the splendor of heaven. Ikadwa, pag-abot niya diri sa kalibutan, He was moved with compassion, not just during elections. Kung kaysa hindi man tanan, apang sama-samino, grabe ang bulig sa aton mga politika kon campaign period. Kabay pa ma-change sila ang attitude every day. So in closing, wala man dire, pero salamat gid kaya ma-address tani sa aton nga mga candidates. Dear candidates, sino man sa inyo ang ibutang sang Dios sa posisyon nga inyo ginadalaganan, kabay pa nga makita sa aton o sa inyo ang ginatawag servant's hearts. You know what? Possibilities are limitless when we walk in the plan of God. Siling sa isa ka may nalamon nga nagatuon sang Biblia. A true leader unites people, not divided. Ang tuod nga leader, ginatipon niya ang tao. Wala niya ginadivide. Do not find faults, but find remedies. Ang mga tuod nga leader Do not sow hate, but cultivate love. God bless us all, leaders and prospective leaders. Thank you. Thank you very much to our religious leaders.